Ayan, but anyways, pakinggan natin to, pakinggan lang natin, and then we will react kung bakit ba masyado silang nasaktan dito sa ibinalitang ito ng mga news anchor ng yung mga anti-communist dyan sa SMNI. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. Ayun. So nagsalita itong si Eric ba pangalan nito. Hindi ako masyadong nanonood talaga nito. Hindi ako nanonood nito. Although I really am anti-communist. Anti-NPA talaga ako. Pero hindi ako kasi nanonood talaga nito. Kasi ayaw ko talaga noong expose na walang ebidensya. Parang kasi tinanin nyo ito akin lang maaring magkakaiba tayo ng opinion pero pwedeng magkakaparehas din tayo ng opinion pero pakinggan nyo lang sa akin. Kasi karaniwan noong kanilang mga inilalabas dyan sa kanilang programa ay personal experience. Personal experience, nagkukwento sila ng mga bagay-bagay, nag-a-assume sila ng mga bagay-bagay, nagtatagpi-tagpi sila ng mga bagay-bagay para makabuo sila ng istorya. Ngayon, may ebidensya ba? Hindi ko alam. Sa tuwing pinapanood ko sila, pag pinakikinggan mo sa Eric, ang galing niya kasing masyadong magsalita Oo, ang galing niya talaga magsalita. Panood mo si Badoy, ang galing din niya magsalita. Pero hindi na kay Badoy kasi si Badoy, Badoy na yan. Pero kay Eric, sobrang magaling magsalita si Eric. Sobrang dulas ng dila ni Eric. Na-realize ko na ito si Eric, dating komunista, dating rebelde, at ito ang trabaho nito, manloko ng tao. Maghulma ng ulo ng tao. So every time na pinapanood ko si Eric, it's as if para sa akin, parang niloloko niya ako. Gets nyo? Gets nyo? Parang hindi mawala sa isip ko na although reformed na ito si Eric at bumalik na to sa gobyerno, hindi mawala sa isip ko na ito yung trabaho niya sa komunista noon Magsalita. At this is the same thing that he is doing in front of the camera dito sa SMNI. So how are we so sure na yung mga sinasabi niya lahat totoo, factual, whatever? Yon ang isa kong problema sa tandem na yan. Yung problema na yan, yun nga ang problema kasi walang ebidensya. All exposés. Si ganito, ayon sa source namin, si ganyan, si ganyan. Wala naman silang may pakitang concrete na evidence. Although, si Eric, pag nagsalita siya tungkol sa mga nangyayari sa kilusan, very accurate yun kasi nga, first-hand experience yun, na-experience siya talaga. Kaya pagdating sa bagay na yun, pwedeng naniniwala ako, pwedeng nakikinig ako sa kanya, pero minsan, pag naaalala ko na itong si Eric ay dating komunista at ang trabaho nito ay magaling magsalita as in. Ito yung mga pinadadala nila sa mga sa mga liblib na lugar tapos ito yung magle-lecture. Ganong kagaling ito. At magaling ito magbasa ng body language, ng isip ng tao at nakukumbinsi niya. Kaya hindi ko masyadong pinapanood kasi nakukumbinsi niya ako madalas. But anyways, ayun nga. So nagbigay siya ng statement na meron daw 1.8 billion travel expense si Speaker Romualdez. Hindi ko alam kung naglabas sila ng ebidensya. Hindi ko pa kasi napapanood to. Then panoorin natin. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. The Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric kung i-factor in Secretary. Narinig nyo yung narinig nyo yung statement According to my source, our source in the Congress, meron daw ganito kalaking budget sa travel expense, 1.8 billion. Ang akala daw niya, so meron pang, may skit pa silang dalawa.
May skit pa si Ka Eric at saka si Dr. Badoy na parang hindi sila nag-uusap. Oo, but anyways, ang sinasabi ni Dr. Badoy na, sure ka? Budget niya lang to, isang tao lang, hindi opisina. Alam mo yon? Alam mo yung, sabi ko nga sa inyo, dito sa channel kasi natin, magaling kasi tayo mag-observe. Hindi ibig sabihin kasi na hindi tayo masyadong pabor kay Speaker of the House. Lahat na lang ng maririnig natin na hindi pabor sa kanya, ipapanigan natin. Hindi ganun. Sorry pero hindi ako kasi ganun eh. Kaya nakikita ko, sabi ko, si Badoy, tsaka si Ka Eric, hindi sila nagkakaintindihan. I'm sure bago lumabas ito, pinag-usapan na nila yan dahil sila yung lagi magkasama sa show. So parang sinabi ni Badoy na, sa kanya lang? Hindi, akala ko pa naman kay Eric buong Congress to, yung pala sa kanya lang. So hin-highlight niya na yun. Sabi ni Ka Eric, yun ang galing sa aking source. Kaya nga sana patunayan ito ni Speaker of the House na hindi totoo ito. So it's for me, it's a fishing expedition. Kasi ayaw natin ng fishing expedition ng mga ng mga komunista eh. Again, komunista sila Franz Castro, fishing expedition sila Trillanes. Ganyan sila mag-isip, fishing expedition. Magbibigay sila ng statement according sa kanilang source, di naman nila pwedeng sunugin yung mga sources nila. O karapatan nila kung gusto nila itago yung mga sources, hindi nga natin alam kung talagang meron silang source or gawa-gawa lang nila yon to manipulate people. So yun ang sasabihin nila, ayon sa aming source, ganito, ganyan. So ipaliwanag mo kung totoo o hindi. So wala kang ebidensya. Imagine mo wala kang ebidensya, magsasalita ka ng ganun, tapos gusto mo sagutin ka niya. Hindi, yun lang sa akin. Hindi ko sinasabing masama. Ako, yun ang aking opinion dito sa sinasabi nila ngayon. Ito yung aking opinion lang. Ngayon, ididikit natin patungkol doon kay PRD. Bakit si PRD? Nagsabi rin naman si PRD na mga magnanakaw sila dyan again, PRRD was the president of the Philippines. Si PRD was once the recipient of all the intelligence gathering ng intelligence community sa Pilipinas. And PRRD was a congressman before. And that's PRRD. PRRD is a different breed of a politician. So yun yung sinasabi ko na fishing expedition yung ginagawa nila Trillanes, nila Franz Castro, nila Manuel. Pero sa nakikita ko dito, Rebelica, ang current, nakikita ko dito, parang si Ka Eric, ganun din yung ginagawa, na nag-fishing expedition din. Na nagbitaw ng mga ganitong salita according to his source, and then he's asking the speaker to explain himself. I mean, why would I explain myself to you? I'm the Speaker of the House. Kung meron ka naman palang intel, meron kang source, why not you file a case against me, di ba? Umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Missy. Wow. Okay, dahil usaping... How do you do that? How do you spend almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabing shopping. Ganon. Tsaka maraming yung entourage, ganon. Entourage. Nakita mo yung style nila? Nakita mo yung style ng... Ganito yung style ng mga nung mga nag-i-interview sila Lord De Vera saka sila Ed Lingao, pag ini-interview nila si Franz Castro, ganito yung style nila na magsasalita si Franz, tapos magbibigay ng statement yung nag-i-interview. Halimbawa, yun naman yung di ba sabi ni Franz, may ugong-ugong na meron daw kudita. Ay, hindi. May impeachment. Ay, talaga? May impeachment? Ay, gano'n. Naku, delikado pala. Alam mo yung mga ganong style? Tingnan mo, anong sabi ni dito? Sabi ni Ka Eric, minsan daw umaabot pa ng 2 billion. Ano yung minsan? Minsan umaabot ng 2 billion? Paano nangyari yun? Isa't kalahating taon pa lang sila. So, kumbaga, 2022, tsaka matatapos pa lang yung 2023 So, paano minsan 1.8 nagiging 2 billion? Paano nangyari yun? Ako nga, inaano ko lang I'm just being the devil's advocate. Naano ko lang tingnan nyo maigi.
magsasalita si Ka Eric tas susunod si Badoy. Ganito ang ginagawa nila Castro tsaka nila Edlingao at tsaka nila Lord de Vera pagka nag-i-interviewan sila. Gatungan ng gatungan. Ganito yung ginawa nila kay Inday Sara. Ha? Paano niya nagastos? Yung 125 million in 11 days. Ano yun? Kung kukumputin natin, 11 million yun isang araw. Hindi ba alam mo yun? Tayo, pag ginagawa nila Edlingao yun, pero hindi tayo pwedeng magalit pag ginagawa ng Esiminay yun. Dahil lang si Romualdez yung topic? Ganun ba yun? Yan ang dapat ipaliwanag nila. Tanong natin yan kay Secretary Commissioner. Nasakit. Pero sige, go ahead. Okay. Sige. Sabi nila, yun ang dapat ipaliwanag nila. So, wala silang ebidensya, gusto nila magpaliwanag si Martin Romualdez. O ngayon, ganito rin ang ginagawa ng mga komunista kay Inday Sara. Wala silang ebidensya. Sinabi nila si Inday Sara gumastos ng 125 million sa loob ng 11 days. May corruption ba? Meron bang ebidensya yung Makabayan Black na corruption ni Inday? Wala. Ang sabi nila, magpaliwanag si Inday. Di ba galit tayo doon? Di ba nagagalit tayo sa fishing expedition ng mga komunista kay Inday? O so dapat patas tayo kapag meron din sa hanay natin na gumagawa ng ganyan. Eh para sa akin lang O, tingnan natin. Okay, kasi usaping corruption tayo. Sorry, go ahead. Oh, go ahead po. Yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader. Yeah. How does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi ni Kaya ang leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na wag gastusin, mag-ingat sa gastos, maging prudent, magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yun po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. So, natapos mga bossing itong interview nila ng ganun-ganun lang.